What is up potatoes? What's up sa inyo mga batatas? Babalik tayo guys syempre sa ating panibagong video. So actually guys, pangalawang shoot na natin ngayong araw. Pero gutom kasi ako guys and hinihintay pa natin yung ating next na i-shoot, which is yung Volkswagen, no? So shoot natin ngayong araw is yung Beetle na Volkswagen, no? So ito yung kung tawagin natin ng mga bata tayo, ito yung Kuba. So bakit ba Kuba hindi natawag sa kanya? Kasi obviously yung shape ng kanyang body style, no? Papunta tayo ngayon ng Bulacan. So medyo malayo pupunta natin ngayon. So dala muna natin itong ating Fortuner. Tiwala talaga ako sa mga 90s car natin. Pero from time to time gusto ko makaramdam ng alam mo yun, comfort. Pag medyo pupunta tayo ng car meet, doon natin dinadala yung ating mga 90s na sasakyan. Dadaan muna tayo sa McDonald's drive-thru para syempre mag-fuel up guys. Lunchtime na, so ever since bata pa lang ako, go-to food ko na talaga is yung kanilang cheeseburger. So para sa akin kasi hindi ako masyadong fan ng mga nagkakamay. Nagda-drive tayo, palipat-lipat tayo ng mga places. Pag nag-work tayo, talagang maasahan mo yung kanilang McDonald's drive-thru. Dahil syempre, as a vlogger, medyo, alam mo yun, kahol tayo palagi sa oras. Kailangan natin mag-charge ng phone, kailangan natin mag-charge ng camera, kailangan natin mag-charge ng mga wireless mic natin, kailangan natin maglipat ng files from time to time, kailangan natin i-make sure na may enough storage tayo sa ating mga SD card. Most importantly, kailangan may naman yung utak natin kasi hindi naman, as a vlogger guys, hindi naman tayo vlog lang ng vlog, hindi naman tayo shoot lang ng shoot. I mean, kailangan medyo gumagana rin yung utak natin para makapag-deliver tayo ng mga quality contents. So dito ko talaga maasahan yung McDonald's drive-thru. Dahil syempre, pasok ka sa drive-thru, 2 to 3 minutes, naka-order ka na, shoot ka na agad sa ganitong lugar, di ba? Kain ka ng ganito, fuel up ka na. Para sa akin, sobrang clutch talaga ng McDonald's drive-thru. Pagdating sa ganitong mga gahol na oras, mga nagmamadali tayo, mga may hinahabol tayong mga appointments, may kailangan tayong mga puntahan na meeting. Para sa akin, sobrang efficient talaga ng kanilang service. Tsaka syempre, ang the best doon is masarap yung kanilang pagkain. Punta muna tayo sa Camayas branch dito sa McDonald's sa atin para makapag-order tayo ng food. So tara, let's go! Dito na tayo sa McDonald's drive-thru guys. Ang maganda dito sa kanila is every season talaga. Ayun, nag-update yung kanilang mga inventory. Masarap din McFlurry. So syempre habang nag-aantay tayo para sa vlog natin mamaya, kailangan muna natin kumain. Ano po order po nila? Dalawa pong cheeseburger. Okay po. With fries and drinks na po? A la carte lang po. Okay po. May additional pa po? Yan lang po. Repeat order ko na lang po sir. Dalawang cheeseburger po a la carte. Yes po. First na lang po ako for payment po sir. Thank you po. Okay po. Magkano po? 138 po. Salamat po. Thank you po. And dalawa binili natin guys, syempre para mamaya. Actually guys, kasi tatlo yung shoot natin ngayong araw. Medyo nahihirapan ako guys kapag tuloy-tuloy yung vlog natin tapos wala tayong tubig, wala tayong food. Para sa akin medyo nakakapagod talaga. So dalawa yung in-order natin. Para after ng first vlog, second vlog, tapos third vlog, dire-diretso lang tayo. No? Miss, pwede po makingi ng ketchup dalawa? Yes po. Dalawa pong ketchup. Dalawang ketchup. Thank you po. Let's go! And just like that, naka-order na agad tayo ng ating pagkain. Honestly, wala pang 2 minutes. Tapos, lunchtime pa guys. Isipin nyo kung gaano bilis talaga sa McDonald's drive-thru. Siyempre, place to eat muna tayo. Siyempre, sisilong tayo ngayon. Cheeseburger. Bam! Tingnan mo kung gaano kakintab yan, sir. First bite ngayong araw ng ating cheeseburger. The best talaga dito guys, yung pickle. Yung pickle, no? Yung bata ko hindi ako mahilig sa pickle. Nakikita ko na yung pickle dahil sa sa SpongeBob, no? Sa Bikini Bottom. Pero dahil sa cheeseburger, kumakain na tayo ng pickle. Anyway guys, di ko na papatagalin pa yung ating intro. Excited na ako mag-shoot ng ating Volkswagen Beetle or Kuba kung tawagin. Di ko na papatagalin pa yung ating intro. Let's go. Punta na tayo ng Bulacan. Tara! Okay guys, andito tayo ngayon sa Malolos, Bulacan na naman. So ito yung shoot natin ngayon, which is itong Volkswagen ni Yo Kyle. Ay, ito si Yo Kyle, boss. Hello. Boss Kyle, kamusta? Pangalawang vlog, no? Oo. Ito pala si Kyle guys. Kyle ba tawag sa? Kyle name mo, no? Ay, meron tong Facebook page. Promote mo yung mga page mo, Paps. Yo Kyle, yun lang. Mga solid na pitiks ng Malolos. Ilang taon ka na? 24. 24. Ang sasakay mo ilang taon na? Mga kaedad na ng AirPods ko, 50. 50? Mga ganun. Bakit sa 24 na taon, bakit yung sasakay mo luma? Baga passion namin ng daddy ko, mas nahilig kami sa mga classic cars kaysa sa mga modern. Though sabi niya,
practical nga yung modern, pero iba pa rin yung experience ng nagdadrive ka ng classic cars, tsaka yung maintain. Though magastos talaga na hobby or magastos rin na passion, pero yung experience ba? Yung niya, memories niya sa pagdadrive, gano'n. Ito first car mo? First car? First Ganito car. agad? Anong year ito? 1973, last 73. German model ng Volkswagen. Pero tol, ang ganitong design, 50s pa to no? Oh, 1950s pa siya. Nag-iiba lang ng mga variations, Yung ng mga... ilaw, yung window sa likod, ayun. So bakit, sinagad mo sa ba't di ka nag-Corolla na 90s, yung mga Nissan, Sentra, ganyan? Kumbaga, Sinagad mo sa 70s, tol. Common go-to Pero Sa bagay, no? Yung unexpected namin to na mabibili. Kasi ang kwento nito, nadadaan-daanan lang ng AirPods ko siya pa-work. Tapos, ayun, hindi namin in-expect na yung tao na nadadaanan niya na yun, ibebenta to sa kanya. So, nung nabili namin, kasi matagal na rin siyang, nung bata pa siya, pangarap niya rin magkaroon ng Volkswagen. Ngayon, nabili na namin. Tapos, pinas on na sa akin kasi graduation gift. Then, ayun, from there on, minentain na namin siya. Tsaka maganda ang natutol, no? Parang kasi yung 50s na model, medyo luma yung itsura talaga, no? Yung luma naman to, pero mas luluma may pa. mas luma pa. Kumbaga yung pyesa nun, talagang sobrang rare to find. Tsaka yung mga ganong era, 60s, 50s, yan, sobrang hirap hanapin ng mga pyesa niyan. Tsaka konti na lang yung mga mekaniko ba na nagme-maintain ng mga ganitong Volkswagen. May umaandar na 50s na ganito? Meron. Dito sa atin sa Pilipinas? Meron yan. Mga nakatago 50s. lang. Oo. Sipin mo guys, ilang taon na 50 na, no? 50 years old na to. 50. Yung 1950s, 70. 70s na, mga lolo age na yun, hindi na tito age yun Hindi na tito. Oo, lolo na yun no? Pero ang maganda sa sasakyan nito ni Duo Kyle, naka-mugs. Kung ako bubuo ng Volkswagen, ganito rin, silver mugs. Chrome lip na ganyan. Chrome lip. Pero hindi talaga siya yung para dito May mga specific mugs na para dito sa Vox na to. Natapat lang talaga na swerte kami, naka-rota siya na Watanabe na mugs. Saka hindi ito yung banana type to. Iba yung F8F guys. Oh. Kasi pero may tulis Pero rota to. Rota. Old school rota. Rota. Medyo mahirap din hanapin yung rota na yun. Swerte lang. Gulat nga ako nag-fit siya Kasi syempre iniisip namin paano niya napag-fit yung mugs nun. Kasi 115 yata. 115? Kadalasan kasi sa rota, tol, 114 tsaka 100. Mga nasa alanganin. Mga 8 holes, no? 115? May ganun pala? 115? So itong model na to, 1973. 73. So kapag 50s, ano ang mga nagbabago? Sa external features niya, yung ilaw, kung may tinatawag sila doon, yung walang ganito yung parang naka-fix dito na bug eye. And then bumpers, yung bumpers nun, isang straight lang na ganun Straight, hindi naka-curve? Hindi ganitong style, mas manipis dito. Kumbaga, fender parehas lang halos siguro, pero iba yung ganito, yung signal light. Oo. Tapos yung 1950s, magulat ka, yung signal light niya meron siya dito, nagpa-flap. Meron? Meron yun. Nagpa-flap? Oo, tumataas dito. Meron yun, makikita mo, may nagpa-flap dito sa gilid. Mas siguro mas makapal ng konti dito, tapos may nakaipit, meron ditong nagpa-flap na. Tapos automatic din? Oo, pag nagsisignal ka, gumaganon-ganon lang siya. Nakakatawa yung mga ganun 1950s model. Okay. And sa 1950s, meron silang split window kung tawagin. Yung magkahiwalay na bilog na ganyan. Or meron din yung nakaisang bilog na oval. Meron hati dito, meron din yung bilog na oval? Oval window. Oval window talaga siya. Parang aquarium. Oo, parang ganun yung style nung likod niya. Ito kasi later models na kaya siyempre, ini-improve nila yung visibility sa pagre-rear pagka-atras. Mas kita, mas kita. Ano ba kwento ng Beetle? Nagsimula siya kay Adolf Hitler. Siya ang unang nag-create ng Volkswagen. Parang mayroon silang kinuhang concept about doon sa kotse na yun. And then, yung si Adolf Hitler na yun, kasi ang purpose nila magkaroon ng, kumbaga, people's car. Affordable, reliable, and then, syempre, nagagamit ng pangmarami. Pero magkano value ng mga ganito ngayon, tol? Yung good running condition, tsaka sobrang tino, as in talagang mga matitino, siguro nasa 450 na yun, 200 to 450. Makati rin no? Para sa 70s car. Oo, sobra. Tsaka yung pyesa lang talaga, doon ka rin tatagain. Kaya ang may technique silang, or meron silang ina-advise sa mga nagvo-Vox na
Either kung pagka kasi unti-untiin mo or iisang buuin mo na talagang restore na lang siya. Bibilihin lang, isang lapagan. Isang lapagan na lang ng restoration. Okay. Tol, punta tayo dito sa di ba walang makina? Anong itsura pala nito para sa mga nag-wonder? Yung itsura ng hood is wala, ano? Wala, trunk ito lang yung siya. trunk sa hood. Oo. Parang ganun. Pakipindot nga, Papa Rich. Ito, kailangan pindutin. Sige, isa pa. Ayun. Yan na yung pinakataas. Oh, yan na yun. So meron dito mga fuse. Yan lang, yung wirings niya. Pero may cover talaga to. Tapos andito yung spare tire. Tignan nyo yung radyo nito, guys. Andun pa mismo. Kitang-kita mo. So, ano to, gas tank? Ito na yung gas tank na. Talaga? Oo. So nasa ng nandito sa harapan? Ito, ito. oo. Connected ka agad. Ayan. Ilang liters yung ganito? 40? 40 to? Malaki rin pala, Parang malaki-laki rin yung tanke. Yun lang base sa Google ko na 40 liters kasi hindi ko rin matansya kung gaano karami para i-full tank. Sabagay. Okay, Pops, ano ba yung mga baba natin to? Sige. Baka masira ako. Hindi. Ito, tol, yung mga ganito, ang lakas maka-retro na ito. Oo. Pagka nagbo-box ka, ito talaga yung mga accessories mo pagka gusto mo nung mga naglalagay ka ng bike or kung ano mga accessories na, kung ano man yung anik-anik mo na ilalagay sa taas. Pero yung iba ginagawa, kasi uso na yung tambay chair, di ba? Meron sila nakalagay dito na parang tall daw, tapos i-extend mo lang na ganun. Para merong ang naka-tambay chair. Dapat dyan yung mga nilalagay, mga Louis bag na yung mga pangmayaman na kasi pa-park mo, tapos biglang mawawala na lang. Andito ang makina. Pwede ba natin ipakita ang makina nito? So, sobrang simple lang ng makina niya. Boxer engine to, tol, Oo, boxer engine siya. Pinakaunang boxer engine. 1300cc. Nagkakaroon ba ng mga problema to? Usually tirik moment. Napakarami. Lahat ng mga nagbo-box alam yung mga tirik moments na yan. Kasi ang either nagiging problema mo, kuryente, gasolina. Yun lang naman sa dalawa na yun. Kuryente, gasolina. Or either way, may bumigay. Pero mahirap ang pyesa ng Volkswagen? Sa ngayon, may nabibili sa Shopee, may nakita ko sa Shopee mga nagbebenta ng parts or dun sa Araneta. And then, meron sa San Fernando, sa Pasay, mga iilan na lang eh. Konting tao na lang nagsosource eh. Pero mahirap bumuo? For me, medyo kung talagang ano ka lang, ng first car mo, tapos project mga mo. estudyante type, no? Estudyante, mahirap. Pero pagka meron ka na talaga, kayang-kaya mo yung... Ang basic na. Ganun na, basic na sa'yo. Papi, pwede ba tayo pumasok sa interior nito? Silipin natin yung interior nito, guys. Yeah. May ceremonias yan. May ano to? Ayan. Abuta may fingerprint? Ikaw lang nakakabukas. Okay, ano meron dito, tol? Bale, ito lang. Yung simpleng, speedometer mo, odometer mo. Ito na yun? Oo, yan yun. Pero, yan yung gauge? Tapos, aftermarket na lang kasi to. Then, yung warning light, yung low tsaka bright, wipers, and then, ayan. Pero, tol, ito yung pinakamaliit na dashboard, no? Sobra. Wala kang di na nga yata ito Two-finger dashboard. Di na nga ito dashboard ata eh. Firewall ata. Rekta na siya eh. Tapos ito ano to? Aircon ba yan? Oo, aircon yan. Okay. Pero tinanggal na namin muna yung aircon para kasi nakakadagdag load dun sa makina. So tinanggal muna namin. Tsaka mataas siya guys, no? May headroom kahit, kahit pa paano. Okay, maliwag din pala dito, no? Tol, sa gas, matipid ba sa gas to? Feel ko malakas to sa gas eh. Depende sa tono ng karburador. Doon. Parang Corolla type. Oo. Karburador, depende sa tono ng karburador tsaka kung paano yung setup mo. Kung single carb ka o twin carb. Ganun. Okay. Ito tol, wala talagang headrest? Wala talaga. Talaga? Wala talagang headrest yung mga stock nito. Pero ito kasi Japan upuan na to. So may headrest to. Tinanggal ko lang para syempre classic pa din. Pero ang original, leather. Leather. So ito yung aftermarket na to? Aftermarket. Ito yung original seat niya. Ganyan? Yan yung original seat niya. Tsaka wala siyang wala siyang, parang yung aircon, madamot. Dito sa legs, no? Pero yung meron silang bago ngayon na parang concept ng aircon niya na nakagapang sa ganito. Nakagapang siya. Para hindi kamukha nito na sumasakop ng space. Meron talaga siya yung gapang lang na gano'n. Bagay. Kasi ito parang masigip sa leg. Kasi kakainin yung legro mo dito. Hindi pwede si Lebron dito. Saka yung pintuan niya guys, kung bumukas, 90 degrees, no? Pero yung originals niyan sa kabila, suicide doors. Ay, yung talaga? 1950s. Okay.
Ito may sidings to? Oo. Oo, wala lang ngayon. Wala lang ngayon. Okay. Ano Akala pa ko rin. ganyan ang design. Mm. Okay. Ganda ng interior guys, oh. Sobrang basic lang. Damn. Sobrang basic lang siya. Wala siyang dashboard. Ito Wala. yung dashboard niya, dalawang daliri lang. Pagka ito yung pangkapit mo, pagka kinakabahan ka na sa daan. Pagka sobrang bilis na. Mabilis kasi ito guys. Oo. Okay. Ayun. Tapos essentials lang. Bali ito yung ano niya, warning light sa headlight, high-low, tapos yung cigarette lighter, stash tray. Ayan yung ashtray, yun na yun. Wala siyang flooring. O meron? Ito na yun. Ito na siya. From original, walang flooring talaga. Mating lang meron. Mating lang talaga. May mating Talaga? talaga siya. Yun na yun. As is. Kasi pag pag nire-restore yung mga box, pakita mo magkakahiwalay lagi yung ano nila, chassis tsaka yung body. Ganun yan, ganun wini-weld, talaga. which Oo, is wini-weld ito. talaga, oo. Yan yung welding tugtong niya. Yan na yun. Okay. Yan na yung body, tsaka yung chassis. Papi, ano siya, no? Ito yung mga pang ano yun, yung mga... Usually pang Sunday drive talaga Sunday siya. drive, no? Pero yung iba, malakas loob, pinang sa ano niya, pinang The-daily. Kasi depende sa maintenance, tsaka yung pag-aalaga ng may-ari. Ganda rin ito guys. Tsaka ano siya, no? Ay puta, masikip boy. Naatras yung Naatras yung upuan upuan. Sa kabila. May adjustment dyan. Ayan. Ayan. Sagad na. Ito na yung sagad. Mm. Ang sakit sa tuhod, men. Masikip siya, pero pag tinanggal Pag to, sa'yo, malaki pa. Sakto lang din sa akin. Sakto lang yung legroom. Yun na yun. Paano ko mahirap siya i-drive? Sakto lang. Sanayan lang halos. Depende sa mo kung paano mo siya. Saka yung shape, parang nasa bahay, no? Oh, medyo Okay, so? medyo spacious lang konti sa headroom, pero ganun pa rin. Okay, sige, taga, testing ko lang ha. Sana Oo. natin yung pinto. Lakasan mo konti. Yan. Parang ang lapit ng bintana eh. Oh. Pero ito aircon yan. Pag nabuksan to, Paano binubuksan? di ko kasi nabubuksan na yan eh. Ito na lang Sa kabila? halos. Oo, ito. Yan ang aircon mo. Yan yung Kasi aircon wala mo. siyang blower, no? Oo, yan yung mismong aircon mo. Okay. Sa mga walang aircon na version. Ang ganda naman ito. Parang personally, para sa akin, maganda siya, pero mahirap siya i-drive, no? Oo, kasi wala siyang power Walang steering, aircon, walang aircon. And Tapos then, masikip, halimbawa ako nandyan, adjust ka Tatama talaga. na yung ano eh. Tatama yung ano mo, pero adjust ka lang ganyan. Masikip. tsaka mahirap nasa taas kasi, no? Oo. Iba yung sanay tayo, di ba, nakaganyan Oo, lagi yung iba yung mga orientation. pedals natin. O ito, baliktad sa ilalim. Mahirap. Tapos yung, paano gumagana yung wipers? Ito, wiper mo. Yan na yung wiper mo. Tapos yung kanyang mirrors, Ang mirror niya para magka-aircon Ay, ka. ganoon. Yan, ganyan. Para aircon. Yan ang aircon mo. pampatutok sa'yo. Oo, yan ang aircon Kasi mo. kung sinara, Siya, kapag sarap. sinara to, Ganyan siya. patutok sa'yo. Oo, nakatutok sa'yo ha. Pero matibay naman to, hindi niya nafa-flap gano'n. Hindi naman, matibay naman. Hindi naman ikaw parang mga mga sports car. Sa bagay. Chill. Sakto lang. Kumbaga kayang umovertake ng Corolla tsaka Vios ganun. Tal, ano ma-advise mo para sa mga gusto mo ng mga ganyang Volkswagen? So kapag gusto mong bumuo ng Volkswagen, syempre budget and then mekaniko na mapagkakatiwalaan, syempre tapos syempre ang alaga mo lagi dapat sa maintenance. Yeah, ito yun ang ano niyan, alaga sa maintenance and then Anong maintenance ng ganyan? matutuwa ka yung oil nito. Ano lang siya, yung sobrang basic na oil lang. Delo Gold gano'n? Oo, yun lang. Hindi Ilang siya liters? Mga sa akin nilagay ko dito 2.5 to 3 liters eh. 2.5 to 3 liters. 2.5? Parang big bike lang yun ah. Oo. 2.5. Magugulat ka sobrang hindi siya masyadong maselan sa oil. Sobrang ano yung basic oil natin na pang sa Basta, Gold. basta mag-lubricate. Oo, yun lang. Basic lang yung oil niya. And then Okay. syempre, oras, pasensya, yung tirik moments, pagka nagbo-box ka, kasama na yun talaga. Ano yung mga gusto mong mangyari dito, tol? Kasi parang maganda siya i-repaint na red talaga, no? Pero soon pa yun kasi babigat sa bulsa yung pagpaparepaint eh. So, ang ang diskarte ko muna dito, yung overall maintenance ng makina. And then, syempre, Papatinuin, gano'n? papatinuin talaga. Tapos, drop. Kung kaya Lowered? i-drop. Oo. Kaya air sus kung kaya. Kung may nag-air Ilan sus. to, 15? Di 15 ba to? 15. Malaki. May nag-engine swap din ng ganito? Meron. Yung isa Anong makina nilalagay dyan? May isa akong kasama na nagbo-box, ang kinabit niya Subaru na 22 pang Impreza. Impresa, tapos mabilis, no? Meron din sa Baguio ko nakita 4G63.
4G63? Oh, 4G63. Ang ginawa niya doon, kain na yung loob. Wala na. Wala na yung loob, kain na yung loob. Sobrang grabe. Marami nag-engine swap nito. Pero at least sleeper look, no? Sleeper na sleeper. Tol, sino gusto mo i-shoutout? So, shoutout na lang sa Upstream, kay AEC, ESC, Safe, Race Life, and then Northside, 56 Mafia, page ko, sila Midnight Kids pala, and then Budol, tapos Faith 88, dami. Girlfriend ko, yung mami ko, yung daddy ko, kapatid ko, yun lang. Yun. Tol, salamat. Thank you. Sa second shoot natin, guys. Actually, guys, pangalawang shoot na namin to. Pero ayaw kasi namin ilabas ni Yokail, no? Na medyo maingay. Ito yung mga clips niyan, guys, oh, pero medyo maliwanag. Pa rin. Parang dito mitirik, ganun. Nagbanon. Pero maingay kasi, guys, so nireshoot namin. At sana na-enjoy nyo, no, yung video natin. At kita-kits sa mga susunod na video. Peace out.